wala't piliin mo'y nanay. Sa bayan ng Organo, kinatatakutan ang mga ibon na kung tawagin ay agwana. Sila kasi ang mga ibon na nagnanakaw ng mga sanggol, dinadala sa himpapawid at kinakain ang sariwa nilang laman. Triple ang laki ng mga ito kumpara sa mga pinakamalaking agila na natitira at nabubuhay sa buong mundo. Oras na lumipad ang mga agwana, tiyak ay babalutin ng dilim ang kalangitan sa sobrang dami nila at hindi na nakapagtataka kung bakit nagagawa nilang bumuhat ng tao. Sa kanilang lugar ay madalas sanggol ang naitatalang biktima ng mga agwana. Bukod kasi sa mas magaan ay wala ring kakayahan ng mga ito na lumaban o ipagtanggol man lang ang mga sarili. Ang mga agwana ay hindi lamang basta-basta ibon. Sila ay itinuturing ding mga aswang dahil mas gusto nilang kumain ng tao kesa sa hayop. Hindi na nga mabilang kung ilang sanggol na ang nakitil ng mga ibong ito. Minsan na rin silang umatake sa matatanda pero mas marami pa rin ang bilang ng mga sanggol at batang nabibiktima. Oras na naman na. Hilakbo. Isang gabi iyon, nang gabihin sa daan si Mang Berting kasama ang pasaway na apo. Umiiyak na ang bata ay panay pa rin ang kurot niya sa pisngi nito. Ikaw bata ka, lumalaki kang pasaway. Bibigyan mo pa ako ng sakit sa puso kakahanap sa'yo? Kapag may nangyaring masama sa'yo, ako ang sisisihin ng mga magulang mong nagpapakahirap sa ibang bansa para lang makapag-aral ka. Kaya sana naman wag mong sayangin sa barkada ang buhay mo. Mag-aral ka. Sa kalagitnaan ng sermon, biglang lumakas ang hangin sa paligid. Dahil medyo malabo na ang mata, ay hindi na namalayan ng matanda ang pagdilim ng langit. Sa kanilang paglalakad ay bigla na lamang umangat ang katawan ng bata. Paglingon ni Mang Berting, nakita niyang buhat-buhat na ito ng mga ibong agwana. Nagsisigaw siya at sinubukang habulin ng mga ito at bigla namang may dumaang ibon sa likuran niya at kinalmot ang kanyang ulo. Sa sobrang sakit ay halos panawan ng ulirat si Mang Berting. Napaluhod na siya at kinapa ang ulo at doon nga'y nakita niyang umaagos ang pulang likido. Napaluha na lamang siya habang pinagmamasdan ang apo na dinadala pa itaas ng mga aswang na ibon. Sa huling pagkakataon ay isinigaw ni Mang Berting ang pangalan nito at dinig pa niya ang pagtugon ng bata na sa tinig nito'y ramdam na labis itong natatakot. Nakita na lang si Mang Berting na walang malay sa bahaging iyon ng kalsada. Dinala siya ng mga ito sa ospital at doon na rin nagkamalay. Apo agad niya ang una niyang hinanap pero nang maalala ang nangyari, muli siyang napahagulgol ng iyak. Sinabi nito sa mga nurse na kinuha ng mga agwana ang apo nito. Gayon na lamang ang pagsisigaw niya upang makahingi ng tulong, subalit pilit naman siyang inaawat at pinakakalma ng mga nurse. Maging sila, alam nila na walang maitutulong kapag ibong agwana na ang pinag-uusapan. Wala pa kasing nakakahuli sa mga ito at wala pang batang nakaliligtas oras na sila'y kunin at dalhin na paitaas. Ni hindi nga nauubos ang lahi ng mga agwana at yun ang nakapagtataka. Tuwing nakapapatay naman sila ng isang ibon ay dumarami pa ang mga ito sa paligid. Isa sina Carlos sa mga nakarinig sa balita patungkol sa sinapit ng apo ni Mang Berting.
Suki pa naman nila ang matanda sa palengke. Sa kanila ito lagi bumibili ng gulay at ulam na lulutuin. Kawawa naman yung apo ni Mang Berting, no? Ano nga kasi yung pangalan nun, Nay? Brandon yata eh. Ay, naku, sinabi mo pa. Kaso masyado rin naman kasing pasaway yung batang yun eh. Lagi ko kaya nakikita yun ang napapaaway sa ibang bata kasama yung mga barkada niya. Lumalaking siga at barumbado yung batang yun. Dire-diretsong pagkomento rito ng ina niya. Eh kahit naman na inay, bata pa rin yun. Pwede pang magbago. Sayang nga lang at maagang nagukas yung buhay niya. Bisit kasi talaga itong mga aswang na ibon na yan eh. Eh kung sa bagay, may punto ka rin naman. Masyado pa nga talaga siyang bata para mamatay. Tapos sa ganong paraan pa. Bigla ko tuloy naisip, no, ano kaya yung magiging reaksyon ng mga magulang niya? Diba OFW daw yung nanay at tatay niya? Yun na nga po eh. Sigurado maaapektuhan ng sobra yung trabaho nila roon dahil nga sa hindi naman inaasahan na pangyayari. Kaya nga sila namasukan sa ibang bansa para maipasok si Brandon sa mamahaling eskwelahan. Tapos ngayong wala na siya, ano pa yung silbi na pagtatrabaho nila roon? Baka nga umuwi na sila niyan eh. Nahinto ang usapan ng dalawa nang may dalawang customer na lumapit sa pwesto nila. Balik na naman sa pagtitinda si Carlos habang ang ina naman niya ay abala sa pag-aayos ng mga items sa loob. Isang gabi, namataan na lamang nila si Mang Berting na naglalakad sa gilid ng daan. Malungkot ang kaanyuan at tila hindi alam kung saan papunta. Naisipan tuloy itong lapitan ni Carlos. Tinawag niya ito at kinumusta. Pero matagal bago nakasagot ang matanda. Hanggang sa, hahanapin ko ang apo ko. Gumuhit ang pag-aalala sa mukha ni Carlos. Po? Mang Berting, wala na po siya, di ba? Hindi ba tinangay na siya ng mga agwana? Hindi. Hahanapin ko pa rin siya. Kahit bangkay man lang gusto ko pa rin makita. Ayokong lumipas ang linggong ito na hindi ko na ipuburol ang katawan ng apo ko. Mang Berting, nauunawaan ko naman po yung sentimiento nyo pero mahirap po yung gusto nyong mangyari. Tsaka hindi po natin alam kung saan matatagpuan yung lungga ng mga agwanang yun. At tsaka ayaw ko man pong sabihin pero nakasisiguro din naman ako na kinain na nila yung katawan ng apo ninyo. Hindi nyo na po siya makikita pa. Doon muling napaiyak si Mang Berting at akmang bibigay sa lupa ang mga tuhod. Inalalayan lang ito ni Carlos at tinulungang maglakad kahit walang kasiguraduhan kung saan patutungo. Hindi niya maiwanan ng matanda sa takot na may gawin itong hindi maganda sa kanyang sarili. Halatang hindi talaga nito tanggap ang pagkawala ng apo. Kung kaya't, Mang Berting, tutulungan ko po kayong hanapin siya. Doon napahinto sa pag-iyak ang matanda. Lumingon si Mang Berting sa kausap nang may kaunting ngiti sa mga labi at napatanong ng, "Talaga?" "Opo, tutulungan ko kayo bukas ng umaga. Basta umuwi na po muna kayo ngayon at magpahinga. Malapit na rin pong lumatag ang gabi. Baka abutan pa tayo ng mga agwana rito. Halina po kayo, ihatid ko na po muna kayo sa bahay nyo." Mukhang nakuha naman niya ang loob ng matanda kaya napasunod din niya ito kaagad. Nang makauwi naman si Carlos sa bahay ay tinawagan agad niya ang girlfriend na nasa kabilang bayan. "Hey love, what's up?" "Eto, pinabantayan ko yung baby ng ate ko." Sagot naman ni Irene. "Nanganak na nga pala siya last week.
mga araw na yun. At saka hindi lang yun. Alam mo bang nag-50-50 si ate? Muntik na siyang mamatay sa kakapanganak. Ay ganun ba? Thanks God naman at nasa mabuti ng kalagayan ngayon yung ate mo. Nasaan na nga pala sila? Ayun, nasa ospital ulit at pinababalik ng doktor. Nakakalungkot nga lang dahil sinabi sa kanya na hindi na raw siya pwedeng manganak ulit. Ikakamatay na raw niya talaga yun. Ay ganun ba? Naku, paano na yan? Ay gustong gusto pa naman ng ate mo na magkaanak ng marami, di ba? Oo nga eh. Nalulungkot talaga ako para kay ate. Ngayon lang kasi namin nalaman na may kondisyon pala siya sa puso at mas titindi pa raw ito kapag nabuntis siya ulit. Pati asawa niya nalungkot din dahil isa lang ang magiging anak nila. Kaya ikaw ha, love, ingatan mo yung sarili mo para pagdating ng panahon, marami din tayong magawa, di ba? Gusto ko sana 5 anak eh. Grabe ka naman sa 5. Sarili nga natin halos hindi pa natin mapakain ng maayos dahil sa kahirapan. 5 anak pa kaya? Nagsusumikap naman tayo, di ba? Ang mahalaga, nakakaraos pa rin araw-araw. Tsaka huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman habang buhay tendero ako sa palengke, no? Kapag okay na yung lahat, hahanap na ako ng ibang trabaho para mabigyan kayo ng magandang buhay na magiging anak natin. Napaka-advance mo talagang mag-isip. Hoy, 2 buwan pa lang tayo ha, pero yan agad ang nasa isip mo. Ano naman, dun rin naman patungo yun eh. Tsaka hindi naman mahalaga kung gaano katagal yung relasyon bago magpakasal, di ba? Ang mas mahalaga, kung gaano nyo kamahal yung isa't isa. Ako kasi sigurado na ako na ikaw lang yung babaeng mamahalin ko. Kaya ngayon pa lang pinaghahandaan ko na yung future natin. Parang ayaw mo naman ng ganun eh. Namula naman ang pisngi ni Irene. Ikaw talaga? Bahalang gamin na naman ako rito ha. Sige na, papainumin ko pa ng gatas itong bata. Tawag ka na lang ulit mamaya ha. At natawa rin ang lalaki sa reaksyon ng babae. Maatras ka na naman kapag kinikilig ka. Pero sige na, mamaya na lang. Tutulungan ko rin namang mag-repack si nanay. I love you. At hindi na nakatugon ng maayos si Irene. At isang I love you too. na may kasamang tawa pa ang lumabas sa bibig niya. Ang masaklap pa ay napindot din nito ang end call button kaya hindi rin siya sigurado kung narinig din ba iyon ng lalaki. Saglit niyang iniwan ang sanggol sa kwarto habang nagtitimpla ng gatas sa bote nito sa kusina. Nilagyan na rin niya ng tubig ang mga bote nila sa frigidaire kaya medyo natagalan siya. Hanggang sa bigla na lang nakarinig si Irene ng malakas na pagkabasag sa kwarto nila at nataranta siya at naalala ang bata. Pagpasok niya roon ay wala na ito sa kinahihigaan. Nakita rin niyang basag ang bintana nila sa harap at sinubukan niyang dumungaw roon. Ganon na lamang ang pagkasindak niya nang makita ang bata na tinatangay na ng ibong agwana. Nagbalik na naman ang mga ito. Diyos ko! At kumaripas ng takbo si Irene patungo sa labas. Kinuha niya ang 2x2 sa likod ng pinto at sinubukang habulin ang mga ito. Subalit nang tuluyan siyang makalabas ay nasa himpapawid na ang mga ibong aswang. Ni hindi na ito kayang abutin ng hawak niyang 2x2. Isinigaw na lamang niya ang ngalan ng kanyang pamangkin na si Jacob. Napaluhod siya sa lupa at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Sakto namang dumating ang ate niya kasama ang nanay nila. Nagtaka ang mga ito nang makita ang mga taong nagkukumpulan sa harap ni Irene. Anak, ano nangyari dito? Ba't ang daming tao? Matagal bago nakapagsalita ang humahagulgol ng si Irene. Inay, ate,
Patawad. Bakit? Ano bang nangyari? Takang tanong ng kanyang ina. Si Jacob po. Kinuha ng mga agwana. Ano? Pagkasabi nun ay otomatikong napaluhod ang ate niyang si Nicole at wala nang tigil ang pagbuhos ng kanyang luha. Ilang beses niyang tinawag nang nanggigigil ang ngalan ni Irene at sa kung papaano nangyari ang lahat. Ano daw ba ang ginawa nito at bakit pinabayaan ang anak niya? Ni hindi na nagawang magpaliwanag ni Irene. Napahagulgol na lamang din siya habang sinasabunutan ng sarili. Hindi na rin siya nanlaban nang lapitan siya ng ate at pinagsasampal. Alam din naman kasi niyang kasalanan niya ang lahat. Makailang ulit na winika ng ate niya kung bakit niya ito ginawa at pinabayaan ang kanyang anak. Sinasabunutan pa rin siya nito habang sinisigaw ang litanyang iyon. Pilit lang silang inaawat ng kanilang ina at agad na nakarating kay Carlos ang pangyayari. Kahit mahimbing na ang tulog ng ina ay lumabas pa rin siya ng bahay para puntahan ng kasintahan. Naabutan niya itong sinasabunutan pa rin ng sariling kapatid habang panay ang awat ng mga tao sa paligid nila. Pumagitna siya sa mga ito at siya na mismo ang umawat sa magkapatid. Bahagya niyang itinulak palayo si Nicole at niyakap naman si Irene. "Tama na, pwede ba? Huminahon nga kayong lahat." At inilayo niya si Irene sa mga tao at pinesto sa bandang likod niya. Yun na lang kay sa isang anak ko, Irene. Bakit pinatangay mo pa sa mga aswang? Alam mo naman siguro na hindi na ako pwede manganak dahil ikamamatay ko na. Bakit mo nagawa sa akin ito? Bakit? Hindi ko sinasadya, ate. Labes ko nang sinabi sa iyo. Hindi ko naman ginusto yung nangyari. Hindi ko naman kasi akalaing makakapasok sa bahay natin yung mga ibon na yun eh. Sa sobrang galit ng kapatid ay hindi nakatulog si Irene sa sarili nilang bahay. Wala siyang nagawa ng kampihan na rin ito ng ina nila kung kaya't sumama na lang muna siya kay Carlos. "Pasensya ka na ha, medyo maliit lang tong bahay namin. Dito na lang tayo sa sala matulog. Tsaka masikip kasi yung kwarto namin eh. Hanggang pang 2 tao lang talaga yung kasya dun." "Salamat talaga, love ha. Dahil sinagip mo ko. Akala ko nung una maiintindihan ako ni mama. Pero wala pa rin siyang pinagbago. Simulat sa pool, si ate Nicole na lang parati ang kinakampihan niya. Tsaka, oo, aminado naman akong kasalanan ko yung lahat. Pero hindi man lang nila ako hinayaang magpaliwanag. Kung hindi ka pa siguro dumating baka nilamon na ako ng kahihiyan doon." "Shh, huwag ka na maingay. Huwag mo sisisihin yung sarili mo. Wala namang may gusto sa nangyari. Hayaan mo. Gagawa ako ng paraan para masugpo yung mga aswang na ibon na yun." Ano naman gagawin mo para masugpo sila? Love, napakarami ng mga yun. Hindi sila nauubos eh. Ako ang bahala. Masasamahan mo lang ako. Sa mga sumunod na araw ay nanaliksik si Carlos sa iba't ibang lugar. Kung kani-kanino mga eksperto din siya nagtanong. Pati mga lumang libro ay binasa niya makakuha lamang ng impormasyon. Pagka-uwi sa bahay ay pinakita agad niya kay Irene ang mga impormasyong nakalap niya. Napatanong naman ng babae kung ano ang meron sa mga yun. "Alam ko na kung saan sila nagmula. Galing pala sila roon sa kuwebang nasa bandang dulo ng bayan natin. Medyo malayo na yun at parang nasa 1 oras din yung biyahe kapag sumakay tayo sa motor." "Kuweba? Ngayon ko lang nalaman na may kuweba pala dito sa atin." "Meron talaga, love.
Hindi nga lang gaano na pag-uusapan dito dahil masyado ring malayo talaga. Ayon sa mga napagtanungan ko, may mga terorista raw na nagpupunta roon at ginagawa nga nilang hideout yung kuwebang yun. Dahil nga ginawa nilang hideout, nagambala yung mga agwana. Tsaka sabi dito sa impormasyong nakuha ko, wala raw natirang buhay sa mga teroristang nagtago sa kuwebang yun. Lahat sila napatay ng mga agwana. Pero yun din daw yung araw na nakalabas sila sa mismong kuweba, kaya natuto na rin silang manggulo rito sa atin. Kung ganun, paano naman sila mapipigilan para hindi na makapaminsala pa? Kailangang isara ang kuweba. Ha? Paano natin gagawin yun? Baka mamaya mapahamak ka pa. Hihingi ako ng tulong sa barangay. Sapat naman na ang impormasyong hawak ko para maniwala sila. Ibig sabihin, sasama ka sa kanila. Ako ang may hawak sa kabuuang impormasyon tungkol sa mga ibon na yun, love. Hindi pwedeng wala ako roon. Nagboluntaryong sumama si Irene pero tinanggihan siya ni Carlos. Hindi. Dumito ka na lang muna, love. Delikado pati itong gagawin namin. At least dito, sigurado naman akong magiging ligtas ka. Nang araw ngang iyon ay nakipagtulungan siya sa barangay at mga kapulisan para sa planong gagawin niya. Ipinakita niya sa mga ito ang lahat ng impormasyong dapat nilang malaman. Kinabukasan din ay isinagawa nila ang plano. Pinuntahan nila sa dulo ng organo ang nag-iisang kuweba roon. Kailangan daw nilang isara iyon habang maaga pa upang hindi na makalabas mamayang gabi ang mga mapaminsalang ibon na ito. May kasama silang mga trabahador na magsasara sa lagusan ng kuweba. Agad nagsimula ang pagsasara dito habang nakabantay ang mga pulis sa paligid. Subalit, hindi pa man nangangalahati ang mga lagusan na dapat nilang isara at sementuhan ay bigla nang nagsilabasan sa lungga ang mga ibong agwana. Laking gulat nilang lahat. Agad umaksyon ng mga pulis at inihanda ang kanilang mga armas. Subalit habang tumatagal ay padami ng padami ang mga agwanang nagsisilabasan sa kuweba at hindi na ito kinakaya ng mga armas nila. Akala nila ay sapat na ang kanilang puwersa para mapuksa ang mga ito. Isa palang malaking pagkakamali ang nagawa nila. Nilamon lang sila ng puwersa ng mga ibong agwana at halos magdilim ang buong paligid sa dami ng mga ito. Iyon ang unang pagkakataon na umatake ng matatanda ang mga aswang na ibong ito. Sindak na sindak si Carlos nang makita kung paano butasin ng mga ibong agwana ang katawan ng bawat madaanan nila. Dahil doon, dumanak ang sariwang pulang likido at mga sariwaring laman sa buong kapaligiran. Napaatras na lang siya at nagbalik sa bayan. Gulat na gulat pa ang mga tao sa kanya nang makita ang pawis na pawis niyang katawan habang sumisigaw na parang baliw. Parating na rito ang mga agwana! Nakawala silang lahat! Magsialisan na kayo! Iligtas niyo ang mga sarili ninyo! Hindi nga nagtagal. Binalot na ng dilim ang langit sa dami ng mga agwanang nagsiliparan sa paligid. Doon nagsipanakbuhan ng mga tao sa labas at nagkagulo ang lahat. Sa loob ng maikling oras ay nakalbo ang kalsada sa dami ng taong nawala. Binalikan ni Carlos ang ina at kasintahan sa bahay. Isinama na niya ito sa pagtakas sa kanilang lugar. Magmula noon, tuluyang nalagas ang mga tao sa bayan ng Organo.
Hindi nila alam kung kailan sila makakabalik sa kanilang lugar na pinamumugaran na ngayon ng mga ibong agwana. Sunod-sunod din ang pagdating ng mga media at reporter pero hanggang sa labas lang sila at hindi makalapit sa mismong bayan. Lahat ng istasyon sa TV ay nakatutok sa naturang pangyayari. Kahit saan lumingon sa buong paligid ng bayan ay makikitang may nakadapong ibong agwana. Pinaghaharian na nila ang buong lugar at tila naghihintay ng taong maliligaw roon para maging hapunan. Sa hindi kalayuan ay lihim na umiiyak si Carlos habang pinagmamasdan ng sariling bayan na dinudumog ng mga aswang na ibon. Batid niyang siya ang may kasalanan kung bakit umabot sa ganito ang lahat at kahit kailan talaga walang naidudulot na maganda ang padalos-dalos na desisyon. Samantala, sa kailaliman ng kuweba ay tuwang-tuwa ang isang nilalang na matagal nang nagtatago roon. Ang nilalang na lumikha sa mga aswang na ibong ito at siya'y walang iba kundi si Crisostomo. Sige lang mga mahal kong alaga, sakupin niyo ang buong lugar. Huwag kayong magtitira ng buhay. Malapit nang mapasa atin ang bayang ito na dapat ay sa amin talaga ng aking pamilya na pinatay nila. Siya ang sinaunang aswang na matagal nang itinaboy ng mga tao sa lugar na iyon. Wala siyang kamatayan kaya nagawa niyang mabuhay ng ganoon katagal. Naghahanap lamang siya ng tamang pagkakataon para muling masakop ang bayan na matagal na niyang nais angkinin. At mukhang dumating na nga ang pagkakataon na hinihintay niya. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.